willing ako magbayad ng panibagong 2 milyon para makasama ka lang, para maramdaman kong may nagmamahal sa akin. Dear Amihan Stories presents My Sugar Baby is a CEO. Written by Binibining Manunulat. Drink some more, babe! Sigaw ng kaibigan ni Nicole na si Sarah. Humalakhak siya, sabay abot ng shot glass na may lamang alak mula sa kanyang kaibigan. Sana mamatay na lahat ng malalandi sa mundo! Sigaw ni Nicole. Nasa isang club sila sa Makati. Ang malakas sa tugtugin ng electronic music ang pumapainan lang sa buong club, kaya walang problema kung magsisigaw siya. Tanga kasi ang ex-fiancé mo. Nasa iyo na, pinalitan ka pa ng malandi. Kung sa bagay manang-mana naman si Alin sa nanay niyang malandi. Like mother, like daughter. Pareho makabit. Ew! Malakas sa sabi ni Sarah. Natawa siya. Ipinagpalit lang naman siya ng ex-fiancé niya sa kanyang bruhang stepsister. Pasalamat na nga lang siya na nalaman niya agad dahil kung hindi, ay baka natuloy pa ang kasal nila. Kaya ngayon ay nagpapakalasing siya para makalimot sa sakit na nararamdaman. Ano ng plano mo ngayon? Tanong sa kanya ng kaibigan. Magpakalasing. Ano pa ba? Sagot niya. No, huwag ka magpapatalo dapat. Maghahanap tayo ng sugar baby mo. Natatawang sabi ng kaibigan niya. Hinampas niya agad ito sa braso. Sugar baby talaga? Baka imbes na makalimot ako, mapahamak pa ako lalo dyan sa binabalak mo ha. Hindi no. I think nakita ko dito si Seth. Naalala mo yung commoner na classmate natin na crush mo? Nandito siya. May kasama pang 2 babae na nasa mid-40s na. Tingin mo ba mga sugar mama niya yun? Pero kasi ang sweet-sweet ng 2 babae sa kanya eh. Escort siguro si Seth. Kuwento pa nito. Yeah, she remembers Seth. Crush niya nga iyon nung high school. Muntik pa nga siya mag-confess sa lalaki, kaya lang ay nakita niya itong nagbibigay ng love letter sa stepsister niya. Hindi na lang niya itinuloy at sinubukan na lang nakalimutan ito. In fairness, kahit na mahirap si Seth, may mukhang pang-artista naman at katawan na sobrang sarap. Afford mo naman kung gagawin mo siyang sugar baby mo. Puro ka talaga kalokohan. Aba, hindi ka nalugi sa kanya, no? May kwento-kwento pa nga na hindi lang siya mukhang masarap. Literal na masarap at magaling din. Dagdag pa nito. Napaka-chismosa mo. Sayo na nga lang ulit tayo. Anyaya niya sa kaibigan. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot at basta na lang kinaladkad sa dance floor. Nasa kalagitnaan sila ng pagsasayaw nang biglang may lumapit sa kanila. Her stepsister and her good-for-nothing ex-fiancé. Umirap siya at umalis sa dance floor. Ang mga buwisit talagang sinundan pa siya. Oh, aalis ka na ba? Masakit bang maging talunan? Pananuya nito sa kanya. Bakit naman ako masasaktan? Anong nakakapanghinayang dyan sa boyfriend mo hindi na mapatayo ang Junjun? Sagot niya sabay tingin sa pantalon ng ex niya. Halos mapahalakak si Nicole na makita ang galit sa mga mata ng kanyang stepsister. Good luck na lang talaga sa'yo, sis. Nakangiting turan niya. Enjoy! Dagdag pa niya at tuluyan ng umalis. Bumalik siya sa table nila ni Sarah. Nagulat siya nang pagbalik niya doon ay kasama na ni Sarah si Seth. Good evening. Bati sa kanya na lalaki. Simpleng tango lang ang naging sagot niya. Anong pinag-usapan niyo ng ex mo? Hindi na kita sinundan nung nakita kong sinundan ka nila. Sabi ni Sarah sabay abot ulit ng alak sa kanya. Umiling siya. Nangaasar lang. Kaso hindi naman ako magpapatalo sa kanila. Natatawang sagot niya. Ang kapal naman talaga ng mukha nila, ano? Sila na nga tong nanloko, sila pa tong may ganang mga asar ngayon. Hayaan mo na, naniniwala naman ako na digital ng karma ngayon. Hinihintay ko na lang sa kanila. Sagot niya. Oh, I'm sorry, Seth. Pinag-uusapan lang namin ni Nicole yung cheater niyang ex-fiancé at mga agaw niyang stepsister. Paliwanag ni Sarah sa lalaki. Ikaw ba, anong masasabi mo sa mga kabaro mong hindi makontento sa isang babae lang? Sarah? Saway niya sa kaibigan. No, it's okay. Alam niyo, naniniwala ako, wala sa gender ang pagiging loyal at kontento. Nasa tao yun, mapalalaki o mapababae man.
At kung niloko ka ng ex mo, it's his loss. Wala nang hahanapin ng isang lalaki sa'yo, Nicole. Sagot ni Seth. Napapalakpak si Sarah. Exactly! See? Mabuti pa si Seth, alam niyang tunay mong halaga. Sabi nito. Order ka lang dyan ng kahit ano, Seth, ah. Ako nang bahala. Dagdag pa nito. Napailing na lang siya. Nagsunod-sunod ang pag-inom niya. Ilang beses na nga rin siyang pinigilan ni na Seth at Sarah pero hindi siya nakinig. Sobrang laki rin kasi ng disappointment niya sa kanyang ama na binabalak kunin ng mga negosyong ipinamana sa kanya. Iyon ang bagay na hindi niya maamin-amin kay Sarah dahil nahihiya siya. Nawala yung kaibigan mo? Sabi niya kay Sarah. What? Tanong pa nito, sabay lingon sa buong paligid. Oo nga no, visit na yun, hindi mo lang marunong magpaalam. Sabi mo, escort siya, di ba? Baka naman naghahanap pa ng customer. Siyempre, kailangan din magtrabaho ng tao. Sagot niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, ikaw na lang ang sugar mama niya. Na sa ganoon, hindi na niya kailangan ng ibang customer dahil kayang-kaya mo naman siyang buhayin. Sagot nito. Wow ha? Ako pa talagang obligado na bumuhay sa kanya kung pumayag nga ako sa nakakalokong arrangement na gusto mo. Of course! Isan mo pa babalak gamitin yung perang minana mo sa nanay mo? Eh di doon ka na sa magbibigay ng kaligayahan sa'yo, di ba? Napailing siya at niyaya na lang ang kaibigan na umuwi na. Paalis sa sana sila ng club na makita niya si Seth sa isang table na may kasamang dalawang babae. Yun yata ang sinasabi ni Sarah ng mga sugar mama na lalaki. Bakit hindi mo puntahan si Seth? Ikaw na lang mag-offer sa kanya na maging sugar mama niya. Diyos ko naman, ang swerte-swerte mo kaya dyan sa lalaking yan. Tignan mo naman oh. Hindi alam ni Nicole kung anong espiritu ang sumanib sa kanya at bigla na lang siya lumapit sa tatlo. Babe, akala ko ba nagkasundo na tayong titigilan mo ng ganito mong trabaho? Drama-dramahan niya kunwari. Natatawa nag-angat ang tingin sa kanya si Seth. What? Tanong nito. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala mag-alaga sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin pa ang mga bagay na to. Hindi mo na sila kailangan. Sagot niya at saka sinama ng tingin ang mga babae sa tabi ni Seth. Hindi na kailangan, miss. Kayang-kaya naman naming alagaan tong si baby boy. Sagot ng isa sa mga babae. Napangiwi siya. Baby boy talaga? Ang corny naman ng mga ito. Ngumiti siya. Hindi na kailangan dahil mas kaya kong alagaan ang babe ko. Sagot niya sabay hila kay Seth patayo. Babe, really? I'm your boyfriend now, Miss Del Valle? Bulong sa kanya na lalaki. Tumango siya. Bakit naman kasi ganitong klase ng trabahong pinasok mo? Marami pa namang iba dyan. Hindi mo kailangan maging escort. Sita niya. Natawa ang lalaki. Mas mabilis kasi ang pera sa ganitong trabaho. Hindi mo na kailangan ng trabahong ganito, okay? Simula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Girlfriend na kita? Girlfriend na, sugar mama pa. Proud pang sagot niya. Nababaliw na yata siya. Iba ang tama sa kanya ng alak ngayon. Kasalanan yun ni Sarah na kung ano-ano ang sinaksak sa utak niya. Tumawa ulit ang lalaki. Lasing ka lang eh. Hindi ako lasing. Seryoso ako. Mayaman ako. Mayamang mayaman. Kaya kayang-kaya kitang buhayin. Sagot niya. Come on, miss. Mukhang ayaw naman niya sa'yo. Ang mabuti pa, hayaan mo na siya sumama sa amin. Tiyak na mas mag-e-enjoy siya kasama kami. Sabi naman ng isang babae. Sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Mas mag-e-enjoy siya kung ako ang kasama niya. Sagot niya, sabay halik kay Seth. Ramdam niya ang pagkakagulat ito, pero kalaunan ay tinugon din naman ang halik niya. Nakakagulat din na may naramdaman siyang kakaibang kuryente nang lumapat ang labi nito sa labi niya. You're mine now, sabi niya matapos ang halik. All yours, babe. Nakangiting sagot nito. Kumuha siya ng pera sa bag at nilapag yun sa table ng mga babae. Hanap na lang kayo ng iba. Mukhang sa akin uuwi si Seth ngayong gabi. Nakangising sabi niya. Hinila na niya si Seth paalis doon. Nakangisi pa sa kanya si Sarah paglapit niya. Panalo tayo ha. Ang astig ng ginawa mo kanina, Nix. Lalo na doon sa part na binigyan mo sila ng pera para maghanap ng boy toy nila. Natatawang komento ni Sarah. Napailing na lang siya. Paano ka uuwi? Tanong niya. Mauna na kayong umuwi, ako nang bahala sa sarili ko. Sigurado ka ba?
Oo naman sigurado na ako. Sige na, umalis na kayong dalawa and enjoy. Tumango na lang siya at niyaya ng umalis si Seth. Leaving so early? Sa kabilang banda ay tanong ni Seth kay Nicole nang mahuli niyan dahan-dahan itong pag-alis. Magdamag silang magkasama. Naligo lang siya at pagbalik ay iyon na nakita niya. Halos matawa siya na makitang pamumula ng pisngi ni Nicole. Cute. May emergency lang. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Sagot nito. Saan ka uuwi? Hindi ba't bahay mo to? Pangaasar niya. Mas lalong namula ang pisngi ni Nicole. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Tumango ang babae. Niyaya niya itong maupo sa sofa. Anong pag-uusapan natin? Ang sabi mo kagabi, exclusive na tayong dalawa. Hindi na ako maghanap ng customer dahil ikaw nang bahala sa akin. So, I will be your sugar baby from now on. Nasabi ko lang yun kasi lasing ako. Magkano ba ang service mo sa isang gabi? Babayaran ko na lang. Magdadagdag na lang ako kung nakasira ako sa negosyo mo. Sagot ito. May pinirmahan tayong kontrata kagabi ni Cole. Pumayag ka sa lahat-lahat. Giit niya. Lasing nga ako, Seth, okay? Hindi ko alam ang mga pinagagagawa o pinagsasasabi ko. I'm sorry, okay? May kontrata tayo, Nix. Pumirma ka, kaya bawal ka nang tumanggi. Ibinigay niya sa babae ang kontrata na pinapirmahan niya dito kagabi. Hinayaan niya lang itong basahin ng lahat ang naroon. 1 year kitang exclusive sugar baby? Tapos kailangan pa kitang bayaran ng 2 million pesos? Ang laki ha? Kung maghanap na lang kaya ako ng ibang lalaki, yung mas mura lang ang singin. Umiling siya. Sabi ko naman sa'yo, may pinirmahan tayong kontrata kaya hindi ka na pwedeng tumanggi o mag-cancel. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng babae. Talaga bang ayaw mo? Pwede naman akong bumalik dun sa mga babaeng kasama ko kagabi. I'm sure, handa naman silang gastusan ako. Pang-iinis niya rito. Okay, fine. 2 million lang naman eh. Kayang-kaya ko yung bayaran. Sagot nito. Ano nga pala nangyari kagabi? Sobrang lasing na lasing ako eh. Hindi ko na maaalala kung anong pinagagawa ko. Dagdag pa nito. We had a one-night stand. Mukhang satisfied ka naman sa performance ko kaya nung inalok kita na pumirma ng contract, ang bilis mong pumayag. Napasimangot si Nicole. Natawa siyang muli sa naging reaksyon nito. Mabuti na lang at mayroon siyang pruweba. Nilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita dito kung gaano sila ka-sweet kagabi. Paulit-ulit pa nga siyang hinalikan nito sa mga labi na para bang normal na lang nagawain yun para dito. See, ang sweet kaya natin kagabi. Oo na, sige na, sige na. Anyway, kailangan ko na talagang Hindi nito natapos ang sasabihin dahil may narinig silang boses na naghahanap dito. Ate Nicole? Ate? Where are you? Boses yun ni Hazel, ang stepsister ni Nicole. Biglang naging aligaga ang babae. Dali-dali ito nagbihis at pagkatapos ay tinakluban siya ng kumot. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, okay? Masasapak talaga kita kapag napagalitan ako ng tatay ko. Bulong nito sa kanya. Sure thing, babe. Sagot niya sabay halik sa mga labi nito. Samantala, ay inisa na pairap si Nicole sa kakulitan ni Seth. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niyang ama sa living room kasamang kanyang stepmother at stepsister. Panibagong pakikipagplastika na naman ang kailangan niyang gawin. Morning, Dad. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa ama. Good morning. Bakit tanghali na hindi ka pa rin nakakapagayos? May trabaho ka ba? Nanggaling po kami ni Sarah sa club kagabi. Nalasing po ako kaya medyo tinanghali ng gising. Sagot niya. You shouldn't party like that, Iha. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa lahat ng negosyo na iwan ng mami mo. Dapat matuto kang unahin yon kaysa sa kahit anong bagay. Paalala ng daddy niya. Kung hindi ka pa handa, pwedeng-pwede naman na kami nilang muna ng tita Lani mong mga siwa sa lahat. Dagdag pa nito, umiling siya. Hindi na po, Dad. Kaya ko pong i-handle ang mga responsibility ko. Anyway, ano po bang ginagawa niyo rito? I need your help sana, anak. Kailangan kong investment ng mga Delegaspi para masigurong future ng kumpanya ko. Magagawa ko lang yan kung pakakasalan mong anak nila. Sagot nito. Napataas siya ng kilay. No way, Dad. I want to marry for love. Kung gusto niyo talaga na masecure ang future ng negosyo niyo, bakit hindi na lang si Hazel ang ipakasal niyo sa anak ng mga Delegaspi? Sagot niya. Akala ko ba handa kang gawin ang lahat para kay Daddy?
Bakit sa simpleng request niya lang, humihindi ka na agad? At saka hindi kasi ako pwedeng magpakasal sa Seth de Legaspi na yon. Bukod sa sabi-sabing matanda na, mataba na may malaking tiyan at amoy lupa lalaking yon, ay may fiancé na kasi ako. Nanunuyang sabad ang stepsister niya. Oh, bakit tumatanggi ka na ngayon? Di ba gustong-gusto mo naman ang mga tira-tira ko? Ito na yun oh, pagkakataon mo na para makalamang na naman sa akin. Palalagpasin mo pa ba? Sagot niya. How dare you? Sigaw nito, sabay amba na sasampalin siya. Pero bago pa magawa yun ni Hazel ay inunahan niya na ito. Isang malutong at malakas sa sampal ang ibinigay niya rito. Masakit pa? Gusto mo pa ng isa? Panunuya niya. That's enough, Nicole. Huwag mo na sasaktan ulit ang kapatid mo. Sigaw ng daddy niya. Umiling siya. Wala po akong kapatid. Yan lang po bang ipinunta niyo rito? Pwede na po kayong umalis. Hindi ko po kayo kailangan dito. Sagot niya. Walang kuwentang bata ka talaga, no? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sinusuka ka ng sarili mong ama. Sabi ni Tita Lani. Lumapit siya sa pinto at binuksan yun. Umalis na kayo rito habang may natitira pa akong respeto sa inyo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ama bago tuluyang umalis. Ines na napairap na lang si Nicole. Ang aga-aga ay pambubuisit agad ang ibinigay sa kanya ng mga ito. Jeez! Palatak niya na maalala si Seth. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto upang i-check ang lalaki. Kanina habang magkausap silang dalawa ay alam niyang ginugulangan na lang siya nito pero hindi niya alam kung bakit hindi man lang siya makapagreklamo. Talagang afford naman niyang mag-keep ng sugar baby kaya hahayaan na lang niya. Ang mahalaga ay may masaganang parte ng buhay niya. Kahit doon na lang bumawi sa nakakaletse niyang buhay. Kung hindi siya swerte sa lalaki na kaya siyang mahalin ng tunay at totoo at kayang manatili sa buhay niya, di magbabayad siya ng lalaki. Desperada na kung desperada. At least, hindi siya mag-isa. Sorry dumating kasi ang pamilya ko. Okay ka lang ba? Tanong niya sa lalaki. Concern na sana siya ngunit naputol ang lahat ng iyon nang makita si Seth na hawak-hawak ang kulay pulang underwear niya. Anak na, anong ginagawa mo dyan? Inis na tanong niya. Just being curious. Small pa lang panty mo. Napansin ko rin sa drawer mo na mas marami ang mga lace underwear mo. Mas gusto mo ba yun o mas komportable lang talaga? Sagot nito. Nag-init ang tuluyan ng ulo ni Nicole. Hindi na niya napigilang hampasin sa braso ang hudyo. Pervert! Sino may sabi sa'yo na pwede mong pakialaman ng mga gamit ko? Damn it, Seth! Pervert agad. Hindi ba pwedeng nakita ko lang at na-curious ako? Bakit tinignan mo pa? Sana hindi mo nalang pinansin. Kainis naman Lumabas ka na nga lang. Hintayin mo ako at magluluto na ako ng breakfast natin. Talaga? Ipagluluto mo ko? Kung gusto mo naman, ako na lang ipagluto mo. Sarkastikong sagot niya. Ako na lang ang ipagluto mo, please. Sagot nito. O siya, lumabas ka na. Baka hindi pa kita matansya, maupakan kita. Sadista ka pala. Nakangising sabi lang ng walang hiya bago siya nilubayan. Hindi naman pala ganoong kasama ang magkaroon ng sugar baby. Ewan ba niya kung ano ba talaga ang maitatawag sa kung anong meron silang dalawa ni Seth. Pagkatapos ng trabaho niya, palagi siyang excited umuwi kasi alam niyang nakaabang sa kanya si Seth. Madalas siya nitong ipagluto ng hapunan. Kapag pagod na pagod siya, mamasahihin pa siya nito. Sa tuwing magkakaproblema siya sa trabaho, palagi itong nasa tabi niya at kino-comfort siya. Sinisigurado nitong palagi na ayos lang siya. Pagod na ibinagsak ni Nicole sa sofa ang kanyang katawan. Napansin naman agad ni Seth ang pagdating niya at mabilis itong lumapit sa kanya. Yumuko ito upang abutin ang mga paa niya at tinanggal ang kanyang istileto. Tough day? Tanong nito sabay masahe sa mga paa niya. Tumango siya. Nalaman ko kasi na malaking pera palang buwan-buwan na kinukuha ni Daddy sa mga negosyong iniwan sa akin ni Mommy. Kung hindi pa ako naginala, hindi ko pa malalaman na matagal na pala ako niloloko ng sarili kong ama. Kwento niya. Kailangan mo ba ng tulong? Umiling siya. Hindi na kailangan. Okay na sa akin na, nandito ka. Sagot niya. Bakit naman ninanakawan ng daddy mo ang sariling negosyo ng mami mo? Mayroon silang sariling kumpanya ni Dada. Pero dahil sa pagiging babaero at sugurol niya at gastadora ng bagong pamilya niya ngayon, unti-unti nang nalalagas ang lahat ng meron siya. Walang may gustong mag-invest sa kanya ngayon.
Kaya imbes na lumaban ng patas ay tinitira niya ako patalikod ngayon. Hindi kasi ako pumayag nung gusto niya akong ipakasal sa lalaking anak ng mga Delegaspi. Sagot niya. Ipapakasal ka? Yung bandaylan kung bakit nandito sila noon? Tumango siya. Gusto ko, kapag magpapakasal ako ay dahil gusto ko at mahal kong pakakasalan ko. Hindi yun dahil sa kailangan kong gawin para sa negosyo ng pamilya ko. Ngayon ba na ganyan ang ginagawa niya sa'yo? Naisip mo ba na sana pumayag ka na lang sa gusto niyang kasal? Umiling siya. Pagkatapos niya akong traidorin? Lalong hindi, no? Lalo pa ngayon na nandito ka. Ngayon ko lang na-enjoy ang ganitong buhay. Yung uuwi ako sa bahay na kahit pressured ako sa trabaho, mapapangiti pa rin kasi nandiyan ka para buwisitin ako gabi-gabi. Natatawang sagot niya. Ouch, isa lang ba talaga akong malaking bisit sa buhay mo? Ang gwapong bisit ko naman, oh. Sobrang sweet at caring pa. Sagot nito. Ang yabang mo naman. At sino may sabing gwapo ka? Mas gwapo pa nga sa'yo yung mga lalaki sa magazine at K-drama na pinapanood ko eh. Uy, foul na yan ah. Isa na yung malaking kasinungalingan. At saka bukod sa ganda ko lalaki, I know I always make you satisfied sa… Alam mo na yon. Pilyong sabi pa nito. Nakasubscribe ka ba sa Ani Kayabangan? Visit ah. Hindi mo man lang ba ako susuportahan? Sakit mo naman magsalita, sugar mama. Pabirong sabi nito. Well, truth hurts. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Halika na, dinner na tayo. Nakangiting anyaya nito sa kanya maya-maya. Tumango siya at bumangon na mula sa pagkakahiga. Magkasabay silang pumunta sa dining table. Masaya nilang pinagsaluhan ang dinner na niluto ni Seth. Masarap itong magluto. Napaparami ang kain niya kapag ito ang nagluluto. Nag-enjoy ka ba sa ginagawa natin, Seth? O baka naman boring na boring ka na sa akin. Hindi mo lang magawang magreklamo dahil may kontrata tayong pinirmahan. Tanong niya. Iyon ang takot niya ngayon. Natatakot siya na maulit na naman ang nangyari sa kanya at sa ex niya noon. What do you mean, Nix? Ano bang akala mo sa akin? Basta-basta na lang nagsasawa? May possibility naman, di ba? Ganyan na ganyan din yung sinabi ng ex ko sa akin. Akala ko nga hindi ako iiwanan yun eh. Pero nagawa pa rin niya akong ipagpalit sa ibang babae. Alam mo kung ano mas masakit? Yung nalaman ko na ipinagpalit ako ng lalaking mahal ko sa babaeng dahilan din kung bakit nasira ang pamilya ko. May karapatan naman siguro akong matakot ano? No, Nicole. I would never do that to you. Importante ka sa akin at hindi ko kayang saktan ka. Talaga? Hindi mo ko iiwan? Hindi, pangako yan. May isa lang akong hiling, Seth. Ano yun? Kahit ano gagawin ko. Kapag nagsawa ka na sa akin, pwede bang sabihin mo? Kapag gusto mo na umalis sa buhay ko, pwede bang magpaalam ka? Huwag ka mag-alala. Hahayaan naman kitang umalis. Basta, unti-untiin mo ako. Paano kung ayoko umalis sa buhay mo? Paano kung gusto ko pa magstay? Hayaan mo ba ako? Marami nagsabi niyan sa akin. Pero lahat naman sila iniwanan na ako. Okay lang, Seth. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta wag mo lang akong sasaktan. I won't, Nix. Mapait lang siyang umiti. Sana nga ay hindi siya saktan ng lalaki dahil dobling sakit ang mararamdaman niya kapag ito ang nanakit sa kanya. Pero sa isang banda ng puso niya ay naroon pa rin ang pagdududa. May kontrata sila. Naroon ito para magtrabaho sa kanya. Kung may inlove man siya, kasalanan na niya yon. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Nicole. Iniwanan niyang natutulog pa si Seth. Umalis siya sa bahay na may malaking ngiti sa labi. Napagod man siya sa mga pinagagagawa nila ng nagdaang gabi, ay hindi naman yun naging dahilan para mawalan siya ng energy ngayon. Mukhang masaya-masaya tayo ngayon ah. Yan bang epekto ni Seth sa'yo? Nakangiting tanong sa kanya ni Sarah. Alam mo, sa lahat ng naging decision ko sa buhay, parang si Seth lang ang tama. Nung una aminin ko sa'yo na sobrang hesitant pa ako sa pag-hire sa kanya. Pero ngayon, parang ayoko na matapos ang kontrata namin. Sana, ganito na lang kami palagi, ano? See? Alam mo yun ang kulang sa'yo eh. Ang mag-enjoy ka sa buhay mo. Hindi naman kasi porke may nakaatang sa'yo na mabigat na responsibility ay hindi ka na pwedeng mag-enjoy. You deserve to be happy too, Nix. Pero tama ba na binibili ko ang kaligayahan ko? Huminga siya ng malalim. Pero wag na nga muna nating pag-usapan yan. Sa ngayon, kailangan muna nating resolbahin ang problema sa tatay ko. Mamaya na landi. Kagabi pa't sumasakit ang ulo ko sa kaiisip kung ano gagawin ko para matapalan ang ginawa ni Dada kalokohan. Yung daddy mo naman kasi, matanda na pero wala pa rin pinagkatandaan. Palibhasa palagi ang ulo niya lang sa ibabang pinapairal. Nanlaki ang mga mata niya.
Sarah, saway niya sa kaibigan. Bakit? Totoo naman Wala kang problemang ganyan kung una pa lang sana, ulo na sa taas ang pinairal niya. Paano masyadong naiimpluwensya ng good for nothing second wife niya? Napailing siya at ginawa na lang ang kanyang trabaho. Maghapon na naman ang ibinuhos niya sa mga kailangang asikasuhin, kaya automatikong pag-uwi niya sa bahay ay pagod na naman siya. Kung maalam lang ako sa negosyo, tinulungan na kita dyan sa problema mo. Naiinis na ako sa tuwing pakakawalan kita sa umaga na masaya. Tapos pagbalik mo sa gabi, para ka ng pinagsakluban ng langit at lupa. Sabi ni Seth, nandatan niya ang lalaki sa kanyang bahay. Umalis ka? Tanong niya na mapansin na nakasuot ito ng puting long sleeve polo at nakaitim na trouser pants pa. Oo, sinubukan ko lang na maghanap ng trabaho. Nahiya na kasi ako ng dami mo nang trabaho tapos naasa pa ako sa'yo. Sagot nito, umiling siya. Hindi pa nga ako nagbabayad sa'yo ni isang sentimo. Libre ang pagkain pero ikaw naman na nagluluto madalas. Seth, ginusto ko to, okay? Hindi mo na kailangan maghanap ng trabaho. Gaya nga nasabi ko sa'yo, ako nang bahala. At saka trabaho naman tong ginagawa mo sa akin, di ba? So hindi mo na need na maghanap ng trabaho. Hindi ba nakakahiya? Ako ang lalaki pero ako pa tong naasa sa'yo. Because that's our deal. Besides, ako may mas maayos sa trabaho. At saka sigurado ako na kapag ako naman ang naghirap, ikaw naman ang sasalo sa akin, di ba? Natatawan tanong niya. Kaso kapag nangyari pala yun, paniguradong babalik ka na naman sa dati mong trabaho. Ayoko nang magtatrabaho ka ng ganun. Hala, dapat ko pa palang galingan sa trabaho. Kailangan ko pang kumita na mas malaki para ma-afford kong lifestyle na gusto ko para sa'yo. What if magtrabaho ka na lang kayang assistant ko? Nakapagtapos ka naman ng college, di ba? Lifestyle ka dyan. Ano ko, anak mo? Natatawan tanong nito. Pero gusto mo ako maging assistant mo? Sigurado ka ba dyan? Tumango-tango siya. Oo, mas gaganahan ako magtrabaho kapag ganun. Pwede mo rin akong i-massage kapag napagod ako. Nakangiting wika niya. Sigurado ka bang okay lang yun? Paano kung makita tayo ng iba, ng mga empleyado mo? Ano na lang sasabihin nila sa'yo? Huwag mo na nga silang isipin. Kapag dinala naman kita doon, wala na silang magagawa dahil ako naman ang boss nila. Dagdag pa niya. Sige, ikaw nang bahala. Magdala ka na lang ng resume mo bukas. Kahit na gagawin kitang personal assistant ko, syempre, kailangan mo pa rin duman sa tamang proseso para sigurado talagang wala silang masasabi sa atin. Copy, boss. Anong ibig mong sabihin na hindi ka muna magtatrabaho, Seth? Alam mo naman na sa'yo lang ipinagkakatiwala ni Papa ang pamamalakad sa kumpanya natin. Tapos magpapaalam ka ngayon na liliban ka muna? Samantala ay gulantang na tanong ni Auntie Felicity kay Seth. Nakababatang kapatid ng kanyang ama si Auntie Felicity. Isa rin ito doon sa dalawang babae na inakala ni Nicole na sugar mama niya. Ate naman, wag mo na nga kontrahin ang pamangkin natin sa gusto niyang gawin. Alam namang matagal na niyang gustong pormahan ng Nicole na yun. Ngayon na nga lang nabigyan ng chance tong baby boy natin, pagbabawalan mo pa ba siya? Depensa sa kanya ng kanyang auntie Helena. Hindi ka nga nagreklamo nung inisip ng babae niya na mga sugar mama tayo para lang matulungan na makausad ng lalaking to. Nagkampihan na naman kayong dalawa. Iniisip ko lang din naman si Seth. Mamaya mo, tamo nga yung hinala ko na magkasabwat si Nicole at ang tatay niya para makuha ang kumpanya natin. Paano na tayo, ha? Iyak na lang tayo, gano'n. Auntie Felicity, hindi po okay. Maniwala po kayo sa akin. Malaki rin ang galit ni Nicole sa daddy niya kaya imposible yung iniisip po sa kanya. Sagot niya. Sana nga, dahil ikaw talagang parurusahan ko kapag nalaman kong kasabot siya ng ama niya. Chill ka lang, auntie. Ako nang bahala. Anyway, mauna na po akong umalis. Hindi ko na mahintay pa si Grandpa para magpaalam. Malilate na po ako sa unang araw ko sa trabaho. Baka mabwisit pa sa akin si Nix imbes na ma-impress. Paalam niya. Kayo na pong bahala na ipagpaalam mo kay Grandpa, okay? Pagdating talaga sa babae nga, nababaliw ka masyado, Seth. Sana nga makuha mo ng tuluyan ng babae yun para worth it naman lahat ng isinasakripisyo mo para sa kanya. Akin na po si Nicole. Sigurado na po ako doon. Sagot niya. Saka tuluyan ng umalis. Matagal na siyang may gusto kay Nicole. High school pa lang siya. Manghang-mangha kasi siya sa natural nitong ganda. Matalino pa ang babae at sobrang bait. Kahit na sino naman yatang lalaki sa batch nila noon ay may gusto kay Nicole. Sino bang hindi? Sinubukan niya nga rin sanang maligaw dito doon. Tinulungan pa nga siya ng stepsister nito na ibigay ang mga sulat niya para dito. Kaya lang, 1 linggo lang matapos niyang araw-araw na magbigay ng sulat
ay nalaman niyang may boyfriend na ito. Dahil doon, kaya mas ginusto na lang niyang mag-aral sa ibang bansa. Nagtagumpay naman siyang limutin ang damdamin niya rito, na nung balik na lang yon, nang muli niya itong makita. Naitago niya lang ang nararamdaman niya para dito, pero hindi iyon kailanman nawala o nabawasan man lang. Gustong-gusto niya pa rin si Nicole na kung minsan ay hindi na niya napipigilan ang sarili. Graduate ka ng summa cum laude sa Stanford University? Prestihiyosong eskwelahan yun sa ibang bansa ah. Paano nangyaring ang pagiging escort lang ang binagsakan mong trabaho? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Tanong ni Sarah. Ito ang nag-i-interview sa kanya. Ha? Nakalimutan niyang nagpapanggap nga pala siya ngayon. Kasi Hay nako, hindi mo na kailangan peke ng credentials mo, Seth. Wala namang ibang gustong kunin si Nicole bilang personal assistant niya kundi ikaw lang. Dumadaan ka lang sa interview ngayon dahil gusto niya na walang masasabi ang iba kung sakali man na may magtanong sa'yo. Sagot nito. Nakahinga ng maluwag si Seth. Akala niya ay mabubuko na siya. Anyway, congratulations sa bago mong trabaho. Sana magkaroon ka na ng maayos sa buhay ngayon na binibigyan ka ng tsansa ni Nicole na gumanda ang buhay mo. Huwag mong sayangin, okay? Dagdag pa nito. Alam ko magagalit siya kapag ginawa ko to, pero sorry na agad. Buntis kasi ako at pinaglilihan pa yata kita. Okay na rin yun para sigurado na akong gwapo talaga magiging anak ko. Dagdag pa nito sabay kurot sa kanyang pisngi. Napangiwi siya ng panggigilan siya nito. Ano nangyayari dito? At bakit kurot-kurot mong pisngi niya? Tanong ni Nicole na kadarating pa lang. Napatayo siya at agad na lumayo kay Sarah. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano si Nicole. Wala naman, Nix. Kinakabahan sagot niya. I'm sorry, Nix. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Baka naman kasi sobrang gwapo nitong sugar baby mo. Sana pala ako na lang kumuha sa kanya eh. Natatawang sagot ni Sarah. Nakita niyang pagtampal ni Nicole sa pangupo ng kaibigan. Hoy, akin yan. Tumigil-tigil ka na sa pagpapantasya mo sa kanya. Sagot ng babae. Aba, makaklaim ka parang sa'yo na talaga siya ah. Possessive mo naman eh. Siyempre no, akin yan. Sagot pa nitong muli. Hindi niya mapigil ang mapangiti sa mga sinasabi nito. Iyon na matagal na niyang gustong marinig mula rito. Hindi na siya binigyan pa ni Nicole ang pagkakataon na damhin ang mga salitang binitiwan nito pagkus ay niyaya na siya nitong pumunta sa sariling opisina. Pinapagawan pa kita ng sarili mong table pero habang wala pa, pwede bang diyan ka na lang muna sa coffee table magmesa? Tanong nito sa kanya. Okay lang, walang problema. Hindi rin naman siguro ganun karaming gagawin ko Kaya okay na sa akin tong coffee table mo. Sagot niya. From CEO to a billion-worth luxury car company to a personal assistant real quick ang atake ng drama niya. Pero lahat ay handa niyang gawin para masigurado lang na magiging mas malapit pa sila ni Nicole. Oo, may secretary pa naman ako. Hindi mo naman kailangang alalahanin pa yan. Just make me happy all the time para iwas stress din. Sagot nito. So, hinar mo lang ako para maging stress reliever mo? Tanong niya. Of course. Para saan pa ba kita i-hire? Sus, yun lang ba talaga? Bakit? Meron pa ba dapat na iba? Tanong nito. Napailing na lang siya. Kung minsan may sadyang kakulitan din talaga ang babae, hindi naman niya magawang magreklamo dahil mahal na mahal niya ito. Saan pa talaga tayo pupunta kasi? Sa kabilang banda ay tanong ni Seth kay Nicole. Ay, sige na nga sasabihin ko na. Dahil isang buwan ka ng efficient na personal assistant ko, naisipan ko na magkaroon tayong dalawa ng 3 days off. Huwag kang mag-alala, babayaran ko pa rin naman ang mga araw na nandito tayo. Sagot niya rito. Dito muna tayo sa rest house ng tita ko sa Cavite sa 3 araw na off natin. Sagot niya. Napangiti naman ang malawak si Seth. Gusto mo lang naman pala na idita ko, sana sinabi mo agad. Hindi mo naman kailangan na sa pilitan akong isama dahil kusa naman ako sasama sa'yo. Kung gusto mo pa nga, kahit dito na tayo tumire. Then dahil sa sinabi mong yan, parang gusto ko na lang na bumalik sa Manila at magtrabaho na lang tayong dalawa. Punong-puno ka na naman ng kayabangan. Si Tanya. Ikaw naman babe, pinibiro ka lang eh. Oh, ano bang gusto mong gawin? May nadaan tayong dagat kanina. Baka gusto mo sumubok na mga isda muna para may pang-ulam tayo mamayang tanghalian. Tapos bonding na rin. Napangiti siya. Hindi siya mahilig sa outdoor activity pero kasama naman niya ito kaya sige na lang. Nang mailapag nila ang mga gamit ay naghanda na sila para sa gagawing pangingisda. Mabuti na lang at nakahiram naman sila ng pangkawil sa caretaker ng rest house. May uod na rin po dyan sa loob ng cooler na dala nyo. Maalon-alon sa dagat kaya mas maganda ngayong mga isda. Sabi ni Mang Carding.
Thank you po, Mang Carding. Pasasalamat niya. Maya-maya pa'y namimingwit na sila ng isda ni Seth. Ang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanilang dalawa. Automatikong napayakap siya sa kanyang sarili sa sobrang lamig. Para hindi ka mainip, gusto mo bang pag-usapan natin ng tungkol sa mami mo? Ilang beses mo na akong kinuwentuhan tungkol sa pambubisit sa'yo ng daddy mo, pero ni minsan hindi ka pa nagkukwento tungkol sa mami mo. Sabi sa kanya ni Seth. Sige, pagsang-ayon niya. Matalino si mami. Bata pa lang siya, magaling na raw siya sa paghawak ng negosyo, ayon sa kwento ni Lola. Galing lang sila sa mahirap na pamilya, pero nagsumikap daw si mami para maipundaran lahat ng meron siya. At ang lahat ng yun ay nasa akin na ngayon. Namatay si mami dahil sa sakit na cancer. Pero bago siya nawala, kabilin-bilinan niya sa akin na huwag ko raw hahayaan na mapunta sa mga kamay ni daddy yung lahat ng pinaghirapan niya. Noong una, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lang ang bilin niya sa akin. Pero isang buwan matapos mailibing si mami, dinala agad ni daddy sa bahay namin ang bago niyang babae at anak nito. Doon ko lang na-realize kung bakit walang iniwan na kahit ano si mami para kay daddy. Nang malaman ni dad na gano'n ang nasa last will and testament ni mami, grabe ang galit niya sa akin. Binuntun niya sa akin ang galit niya. Madalas niya akong inilalak sa attic namin buong magdamag. Kaya mula nun, hanggang ngayon, talaga'y never ko siyang nakasundo. Sinubukan mo bang magsumbong? Tanong nito, tumango siya. Ilang beses ko ring sinubukan pero palagi rin ako nabibigo. Ipinapanakot kasi nila sa akin na susunugin at sisirain nila mga gamit ni mami. Hindi ko naman kaya mawala sa akin ng mga yun dahil yun na lang ang huling alaala ko sa kanya. Kaya kahit hirap na ako at sobrang nasasaktan, nagtiyaga talaga ako. Iniisip ko na lang na matatapos din ang lahat. Noong nag-18 years old ako, kauna-unahan ko talagang ginawa ay ang bumukod sa kanila. Mabuti na lang at tinulungan din ako ng tita at lola ko. Kaya nagawa ko makaalis sa impyernong bahay namin na yun. Hindi ko alam na ganyan pala kahirap ang mga pinagdaanan mo. Akala ko kasi sobrang saya ng childhood mo dahil napakamasayahin mong tao. Kamali pala ako. Kahit matagal na nangyari yun, gusto ko pa rin malaman mo na sobrang proud ako sa'yo. Nakakatuwa lang din na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, matapang ka pa rin hanggang ngayon. Siguro kung makakausap mo lang ang mami mo ngayon, sigurado ako na sasabihin niya rin sa'yo kung gaano siya ka-proud. Hayaan mo nang walang hiyang mong tatay na yun. Digital naman ang karam ngayon, kaya hintayin mo na lang sa kanya. Yun na lang talagang hinihintay ko. Ikaw naman na magkwento. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Ako? Okay. Isasabihin ako sa'yo pero huwag ka sana magagalit Hindi ko naman ginusto to. Kaya lang, ayoko naman na magalit ka sa akin kapag nalaman mong totoo. Sabi nito. Nakapatay ka ba? Tanong niya. What? I'm serious, Nix. Ang ibig kong sabihin, magagalit lang ako sa'yo kung nakapatay ka. Hindi, Nix. Okay, sige, magkwento ka na. Naalala mo nung high school tayo, tapos ang alam yung lahat na mahirap lang ako at wala ng pamilya. Tanong nito. Oo, madalas ka pa nga nabubuli ng dahil doon. Ilang beses ko nga rin ginusto na tulungan ka, kaso natatakot naman kami ni Sarah na madamay at mabuli din. Pasensya na kung wala man lang kaming nagawa para makatulong sa'yo ng mga panahong yun Huwag mo nang isipin yun, matagal na rin naman. Sagot nito. 13 years old ako nung harap-harapan ko nakita kung paano pinatay ng mga kalaban ni Lolo sa negosyo ang mga magulang ko. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang pagmamakaawa ng mga magulang ko na huwag silang patayin. At ang sigaw ng daddy ko na pinatatakbo na ako palayo. Bata pa lang ako noon. Wala akong nagawa para mailigtas sa mga magulang ko. Nakagapos silang dalawa at unti-unti silang pinapatay ng mga masasamang tao na yun. Ako naman, nasa gilid lang umiiyak at walang magawa dahil may nakatutok din sa akin ng baril. Tuluyan nilang mapatay ang mga magulang ko. Ako na dapat ang kasunod pero may dumating na mga pulis. Kaya imbes na patayin ako, mas pinili na lang nilang tumakas. Akala ko doon na nagtatapos ang lahat. Pero pinapahanap nila ako. Gusto rin nila akong patayin dahil nakilala ko silang lahat. Noong mga panahon yun, sobrang lawak pa ng impluwensya ng mga taong binangga ni Lolo. Kaya para makapagpatuloy pa ako sa buhay, kinailangan kong gumamit ng ibang pangalan. Inilayo ko ni Lolo sa kanila para hindi ako matulad sa mga magulang ko. Hindi ko alam na ganyan pala kagrabing pinagdaanan mo nun. Mas lalo tuloy ako nakokonsensya na wala man lang ako nagawa para ipagtanggol ka sa mga bully mo. Mapait na ngumiti lang sa Seth. Hanggang ngayon, gabi-gabi ko pa rin napapanaginipan na nangyari sa kanila. Pero wait, negosyo? Ibig sabihin, hindi ka totoong mahirap. Nagpapanggap ka lang.
I'm sorry, Nix. Matagal ko nang gustong sabihin yan sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. So, hindi ka totoong escort? Umiling ang lalaki habang bahagyang natatawa. Ewan ko ba kung saan mo nakuha yan. Nung gabing yun na nakita niyo ako ni Sarah, kasama ko mga kapatid ni Daddy. Nagse-celebrate lang kami dahil sa wakas ay napapagsak ko ng mga negosyo ng mga pumatay sa mga magulang ko. Di ko na rin nagawang itama ka kasi ginusto ko talagang mapalapit sa'yo. At yun ang naisip ko para maging malapit tayong dalawa. I'm really sorry, Nix. Sana huwag kang magalit sa akin. Sagot nito. Ngumiti siya. Magagalit lang ako kung wala kang valid reason. Naiintindihan ko kung bakit kinailangan mong itago ang lahat. Salamat din kasi naisip mong sabihin na sa akin ng totoo. Alam kong hindi madali yan. Thank you, Seth. Pero may tanong pa ako. Ano yun? Ngayong mayaman ka naman pala, kailangan ko pa rin bang magbayad sa'yo ng 2 million? Kuryosong tanong niya. Humalakhak si Seth. Siyempre, may pinirmahan tayong kontrata, di ba? At saka, bayad mo na yun sa masarap na services ko. Sumimangot siya. Dapat humingi rin pala ako ng compensation, ano? 3 times a week tayo nagaganon at nakakapagod din kaya yun. Madalas pa ako nalilate dahil sa pagod at sakit ang katawan. Natawa ito. Bakit hindi ka humingi ng compensation? Ngumuso siya. Akala ko nga kasi pagiging escort lang ang trabaho mo. Gusto ko lang din naman na makatulong sa'yo kaya kahit na alam kong ginulangan mo ko sa kontrata natin, hindi na lang ako kumontra dahil iniisip ko na baka kailangan mo talaga ng pera. So, charity case lang pala ako para sa'yo. Umiling siya. Hindi naman sa ganoon, Seth. Hindi ko lang talaga nagustuhan nung nalaman ko na pagiging escort ang trabaho mo. Alam mo bang, crush na crush kita nung high school? Talaga? Crush mo ko nung high school? Bakit sinitang sinagot mo kahit na araw-araw naman ako nagbibigay sa'yo ng love letters? Nangunatan noon niya. Anong love letters? Wala ako nare-receive ng love letter galing sa'yo Sagot niya. Mukhang makakalimutin ka na Si Hazel kaya yung tinutukoy mo na binibigyan mo ng love letters at hindi ako. Iniyakan ko pa nga yun nun Akala ko kasi si Hazel ang gusto mo kaya sinagot ko na agad si Nate para makalimot ako sa'yo. Hindi si Hazel ang binibigyan ko ng mga love letters, Nix. Nakikisuyo lang ako sa kanya para iabot niya sa'yo. Nahiya pa kasi ako lumapit sa'yo noon. Akala ko hindi mo ako magugustuhan magagalit ka sa akin kapag nalaman mo na may gusto ako sa'yo. Kaya pinapadaan ko na lang sa kapatid mo. Wala akong natatanggap na kahit na anong galing sa kanya. Sagot niya. Sana pala, naglakas loob na lang ako na ibigay sa'yo mga love letters noon. Di sana, hindi mo na kailangan sagutin pa si Nate. Tumawa siya. Kasalanan mo yan. Totorpe-torpe ka kasi. Tama ka, mukhang kasalanan ko pa nga yata. Natatawang sagot din ito. Pero matagal mo na pala akong crush Oo, pero noon yun, hindi na ngayon. Sagot niya. Diyan ako hindi naniniwala. Mukhang alam ko na ang rason kung bakit pinili mo pa rin maging sugar mommy ko kahit alam mong ginugulangan na kita. Sabi nito. Umirap lang siya at hindi na ito pinansin. Pero may naisip siyang itanong dito. Sino ka talaga, Seth? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki. I'm Seth Emmanuel Montinola de Legazpi, babe. Seth de Legazpi? As in? Yes. Kami ang may-ari ng De Legazpi Group of Companies. Sobrang yaman mo pala. Nakangiwing komento niya. Ang yabang-yabang niya pang kaya niya itong buhayin. Tumawa lang ang lalaki. Sa 3 araw na bakasyon nila ay wala silang ginawa kundi ang mag-enjoy, magkuwentuhan at sulitin ang mga araw na magkasama silang dalawa. Walang mapaglagyan ng kaligayahan na nararamdaman ni Nicole at sa loob ng mahabang panahon, ngayon na lang ulit siya sumaya ng ganoon. Huli ka. Bulong sa kanya ni Seth nang maabutan siya nito. Hingal na hingal siya sa pagtakbo pero enjoy na enjoy naman dahil ito ang kasama niya. Gusto mong maligo sa dagat? Tanong nito. Umiling siya. No, ayoko pa. Sobrang aga pa, Seth. Ang lamig-lamig pa kaya? Sagot niya. Pero imbes na pakinggan siya, ay inihagi siya ng hudyo sa dagat. Actually, magkasama sila lumubog sa tubig. Nang maramdaman niya ang sobrang lamig ay agad siya napayakap sa lalaki. I hate you, Seth! Sabi ng ayoko pang maligo, sobrang lamig kaya! Inisasabi niya rito. Ang sarap kaya maligo sa dagat at saka hindi mo kailangang problemahin ng lamig dahil handa naman akong yakapin ka. Pagdamag pa kung gusto mo, huwag ka lang makaramdam ng lamig. Alam mo, habang tumatagal tayong dalawa, lalo ka nagiging corny. Natawa ito. Hayaan mo na, mahal mo naman.
Sagot nito. Agad siyang umirap. Ang feeling mo naman masyado. Inis niyang asik dito. Nagsasabi lang ako na totoo. Nagulat si Nicole nang biglang magseryoso ang lalaki. I'm still so in love with you, Nicole. Bulong nito. Napangiti siya. Pero sa loob-loob niya ay para na siyang sasabog. Hindi niya napigilang mas lalo pa itong yakapin. I love you too, Seth. Napangiti rin ang lalaki at saka siya hinalikan. Hindi na niya napigilan tugunin ang mga halik nito. Ang bagsak nila? Saan pa ba? Siyempre, sa kwarto. Mainit nilang pinagsaluhan ang buong umaga. Natapos lang sila nang dumating na si Sarah para sunduin sila. Bakit ang aga mo? Tanong niya sa kaibigan paglabas ng kwarto. May problema kasi sa kumpanya mo. Ang daddy mo iginigiit niya na pinapabayaan mo raw mga naiwan negosyo sa'yo ni Tita Ellen. Kinukumbinsi niya ngayon ng mga board members na ibalik sa kanya ang pagiging CEO sa kumpanya. Sagot nito. Kagabi pa kitang sinusubukan tawagan pero palaging cannot be reached ang cellphone mo. Kaya minabuti ko na lang nasunduin kayong dalawa. Napaupo siya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Talagang hindi na matapos-tapos sa mga problemang kinakaharap niya dahil sa sarili niyang ama. Kailangan mo ba ng tulong ko? Nandito lang ako. Pwedeng-pwede kitang tulungan. Sabi ni Seth. Seth, hindi ito ang tamang oras para sa mga biro-biro mong ganyan. Sagot ni Sarah. Halika na Nix, umuwi na tayo. Dagdag pa nito. Ako na lang muna gagawa ng paraan sa problema. Hihingi na lang ako ng tulong kapag hindi ko na talaga kaya. Sa ngayon, kailangan ko na munang umuwi. Sagot niya. Pagbalik niya sa kumpanya, totoong nagkakagulo na nga ang mga board members. Yung iba ay tinatanong na nga ang kredibilidad niya bilang CEO ng kumpanya. Maya-maya lang, pumasok na rin sa loob ng conference room ang kanyang ama. Hi sis, handa ka na bang i-give up ang posisyon mo sa kumpanya? Mapang-asar na tanong sa kanya ni Hazel. As if namang hahayaan ko na sirain at dumihan yung kumpanyang iniwan sa akin ni Mami. Sagot niya. Kaso wala ka namang ibang choice eh. Masyado ka naging pabaya, kaya kailangan mo nang umalis dito. Asik pa nito. Maupo ka na kung ayaw mong palayasin kita rito. Wala ka namang karapatan dito dahil hindi ka board member. Inasasagot niya. Well, hindi pa. Pero pagkatapos sa meeting na ito, paniguradong vice president na ako ng kumpanyang ito. Di ba, Daddy? Tumango naman ang kanyang ama. Gusto ko sanang kumbinsihin kayong lahat na ibalik na ako bilang CEO ng kumpanyang ito. Bakit? Dahil gusto kong balikan niyo mga nagawa ko para sa kumpanya. Ang laki ng perang naipasok ko rito nung ako pa ang CEO. Napangiti si Nicole. Yun lang ba nagawa mo para sa kumpanyang ito, Daddy? Bakit hindi mo rin kaya sabihin sa lahat kung gaano kalaki ang perang ninakaw mo sa kumpanya ko para lang ipansugal mo at sustentuhan ang luho ng bago mong pamilya? What? That is ridiculous, Nicole. Bakit ko naman nanakawan ng kumpanya ng dati kong asawa? Where is your evidence? Pwedeng-pwede kitang kasuhan ng libel dyan sa ginagawa mo sa akin. Tumango-tango siya. You want proof? I'll give you proof. Sagot niya, sabay senyas kay Sarah na ibigay na sa lahat ang mga dokumentong magpapatunay sa pagnanakaw ng kanyang ama. Hindi ko na sana ilalabas sa mga ebidensyang meron ako laban sa'yo dahil tinitignan pa rin kita bilang ama ko. Kahit minsan ay hindi ka naman nagpakatatay sa akin. Pero sadyang ayaw mo talagang tumigil sa mga pabubwisit mo sa akin. Kaya tama lang siguro na ikaw naman ang galitin ko. Magpa-file ako ng kaso laban sa'yo. At gagamitin ko lahat ng pera ko para masigurado lang na mabubulo ka sa kulungan. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng pang-aabusong ginawa mo sa akin ng bata pa lang ako. What? No, you can't do that to me, Nicole. I'm still your father. Utang mo pa rin sa akin ang buhay mo. Sagot nito. Kung hindi ka lang sana naging ganid masyado, edi sana wala kang pinoproblemang ganito. Babagsak ka rin, Nicole. Sinasabi ko sa'yo, wala ka pa nagagawa o napapatunayan sa kumpanya na ito. Tingin mo ba? Hayaan ka na lang nila sa posisyon mo ngayon? At sino may sabing wala pa nagagawa para sa kumpanyang ito, si Miss Del Valle? Napalingon ng lahat sa pinanggalingan ng boses na yon. It was Mr. Lorenzo de Legazpi, isa sa mga pinakarespetadong negosyante sa bansa. What do you mean, Mr. de Legazpi? Anong ginagawa mo rito? Alam kong galit ka sa pagtanggi ng anak ko sa kasal na gusto mo, pero wala akong kinalaman dyan. Kung may dapat ka mang parusahan dito, yang walang kwentang babae na lang yan. Sagot ng kanyang ama.
Napairap na lang si Nicole. Napakawalang kwenta talaga ng tatay niya. No, nandito ako para sabihin sa inyong lahat na mag-i-invest ako sa kumpanyang ito. Sabi ni Mr. De Legazpi. Aware ako sa kung paano pinaghihirapan ni Miss Del Valle ang pagpapalago sa kumpanyang ito at nakikita ko sarili ko sa kanya dahilan para maisipan ko na tuluyan na nga mag-invest dito. Hindi alam ni Nicole kung ano ang mararamdaman niya. Tuwan-tuwa siya dahil malaking tulong ang magagawa ng investment ng mga De Legazpi sa kanyang kumpanya. Miss Del Valle, siguro naman aware ka na sa feelings ng apo ko sa'yo matapos ang 3 araw na bakasyon niyo. Natatawang sabi nito. Kaya ako na sana mag-aalok sa'yo na pakasalan mo ng apo ko. Dagdag pa nito. Nangunot ang noon niya. Alam niyo na po? Tanong niya. Walang sinasabi ang apo ko sa akin. Pero bilang lolo niya na nag-aalala sa kanya ng 2 araw na siyang hindi umuwi sa amin, ay pinahanap ko siya. Doon ko nalaman ang relasyon yung dalawa. Kaya sana sa pagkakataong ito, pumayag ka na sa kasal na gusto ko para sa iyong dalawa. Matagal ka ng mahal na mahal ng apo ko, Nicole. Lolo, hindi yan kasama sa pinag-usapan nating dalawa. Singit ni Seth, nakadarating lang. Naiiyak na napatingin si Nicole sa lalaki. Sabi ko naman sa'yo na ako nang bahalang rumisolba sa problema ng kumpanya ko, Seth. But thank you. Salamat dahil lagi ka nandyan para sa akin. I'm sorry kung nangailam na ako. Alam mo naman na ayaw ko na i-stress ka. Sagot nito. Mahigpitan niyakap niya ang lalaki. Thank you so much, Seth. I love you. Bulong niya dito. I love you too. Next, nandito na mga pulis. Sabi ni Sarah. Tumango siya at hinarap ang mga pulis. Inabot niya sa mga ito ang mga ebidensya na kuha niya laban sa ama. Talaga bang ipakukulong mo ko, Nicole? I'm still your father. Please, anak. Nakangiting sabi sa kanya ng ama. Umiling siya. Sobrang daming tsansa ng ibinigay ko sa'yo, Dad. Paulit-ulit kitang pinapatawad dahil ama pa rin kita. Pero hinding-hindi na kita mapapatawad kapag ito mismong kumpanya ni Mami ang sisirain mo. Sagot niya. Anyway, hindi ka naman nila ikukulong agad. Kakausapin ka lang nila. Iimbestigahan. Ang mga abogado ko at HR officers na sasama sa inyo sa presinto. You better hire the best attorney in town, Dad. Nang sa wakas ay sumama na sa presinto ang kanyang amay, saka pa lang nakahinga ng maluwag si Nicole. Napayakap na lang siya kay Seth habang kinakalma ang sarili. So, Seth Montinola is Seth De Legazpi? Hindi na toong mahirap ka lang? Tanong ni Sarah. Kaya pala lakas sa loob kanina na mag-offer ng tulong kay Nix dahil kayang-kaya mo naman pala talagang tapusin ang lahat ng problema niya. Dagdag pa nito, tumango si Seth. Pasensya na kung hindi ko agad nasabi. So, hindi totoong escort ka? Tanong ng kanyang kaibigan. Umiling ang lalaki. Hindi. Lumapit sa kanya si Sarah. Mali palang chismis ko sa'yo, te. Natatawang sabi sa kanya nito. Ilang buwan matapos isettle ni Nicole ang lahat ng kailangang ayusin sa kumpanya nito, ay magkasama na nilang binisita ang pamilya ni Seth. Tuwan-tuwa ang mga tiyahin niya, lalo na nang i-anunsyo nilang dalawa sa lahat at sila ay magpapakasal na. Siguro naman ngayon hindi mo na kami pagkakamalan ng mga sugar mama ni Seth, ha? Sabi ng kanyang auntie Helena sa babae. Kitang-kita niya ang pamumula ng mga pisngi ng kanyang fiancé. Hindi niya tuloy maiwasang matawa sa naging reaksyon nito. Kasalanan mo to eh. Alam mo na nga mali ako sa iniisip ko sa kanila pero hindi mo man lang ako tinama. Talagang gusto mo pa akong lumabog sa hiya. Bulong sa kanya ni Nicole. I'm sorry, babe. Chance ko na kasi yun para makasama ka. Sagot niya rito. Sugar mama? Anong sugar mama? Tanong ng kanyang lolo. Sa pagkakataong yun, hindi na talaga niya napigilan pang mapahalakhak. Siniko naman siya agad ni Nicole. Wala yun, Dad. Isa lang sa mga naging tactic ni Seth para tuluyan na siya mapansin ni Nicole. Alam mo naman sobrang torpe niyang apo mo. Sagot ng kanyang auntie Felicity. Ay nako, kayo talaga mga bata kayo. Ang dami-dami na ninyong alam ngayon. Teka, kailan niyo babalak na magpakasal? Maganda sana kung sa lalong madaling panahon. Sabi ng kanyang lolo. Kung ako pong tatanungin kahit ngayon din pong araw, pakakasalan ko na po si Nicole, lolo. Ayoko na pong patagalin pa to. Sabi niya. Pero gusto ko po siyang bigyan ng engrandeng kasal dahil yun po nararapat sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Nako, kung buhay pang mami at daddy mo, tiyak na tuwan-tuwa mo ngayon at nakahanap ka ng babaeng magmamahal sa'yo.
Sigurado nga pong matutuwa sila. Sagot niya. Maghapon silang naroon sa bahay ng kanyang lolo. Wala silang ginawa kundi kumain at magkwentuhan. Natutuwa si Seth dahil mukha namang masaya rin si Nicole kasama ang buo niyang pamilya. Ang swerte mo, kasi kahit wala na mga magulang mo, meron ka naman lolo at mga tiyahin na mukhang mahal na mahal ka. Yan kasi yung wala ako simula nung namatay si Mami. Bulong sa kanya ni Nicole. Hindi kasi ako close sa pamilya ni Mami eh. Pamilya mo na rin naman ang pamilya ko simula ngayon. Sagot niya rito. Thank you, Seth. Thank you for everything. I love you, babe. Sagot niya. I love you too, babe. Matapos sa maghapon na bonding kasamang pamilya niya, ay umuwi rin sila sa bahay ni Nicole. Kailangan pa kasi nilang pagplanuhan ang kanilang kasal. Habang nasa biyahe sila, pansin na pansin niya ang pananamlay ng babae. Babe, are you okay? May problema ba? Kanina ka pang tahimik dyan. Sunod-sunod na tanong niya rito. Umiling ito. Napabuntong hininga na lang siya at muling nagpatuloy sa pagdadrive. Gusto ko sanang bisitahin si Daddy sa kulungan, pagkatapos si Mami naman. Samantala ay sabi ni Nicole kay Seth. Papayagan kitang bisitahin ng mami mo, pero ang daddy mo, sigurado ka na ba dyan? Tanong sa kanya nito. Okay lang, Seth. Marami pa akong gustong itanong at sabihin sa kanya. Pagpupumilit niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, ako naman ang may sasabihin sa'yo. Nakangiting dagdag niya. Narinig na lang niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Wala na ito nagawa sa gusto niyang mangyari. Pagdating nila sa police station, agad niyang nirequest na makita ang ama. Nang makita niya ito'y hindi niya maiwasang maiyak. Mahigit 1 buwan pa lang itong nakakulong pero ang laki na agad ng ipinayat nito. Ang payat-payat mo na, Dada. Hindi ka ba binibisita ng pamilya mo? Tanong niya rito. Nasa labas si Seth kaya silang dalawa lang ng daddy niya ang magkausap. Iniwan na nila ako simula nung nakulong ako. Bitbit nilang halos lahat ng mga natitirang pera ko. Walang-wala na ako. Masaya ka na ba? Masaya ka na ba na ganito ng buhay ko ngayon? Tanong nito sa kanya. Paano ako matutuwa kung ako ang dahilan kung bakit naghihirap ka ngayon dito, Dad? Galit na galit pa rin po ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Pero hindi ko pa rin po mapigilin na bisitahin kayo dito dahil sa kabila ng lahat. Tatay ko pa rin kayo. Gusto ko lang po na matuto kayong magbago, Dad, habang hindi pa po huli ang lahat. Sabi niya. Sa tingin mo ba kaya pang magbago na isang katulad ko? Ang dami ko na naging kasalanan sa'yo at sa mami mo. Habang nandito po kayo sa kulungan, bakit hindi po kayo mag-reflect sa lahat ng mga ginawa niyo, Dad? Natitiyak ko maraming mababago sa pananaw niyo. Dadalawin mo pa ba ako rito? Ikaw na lang meron ako ngayon, anak. Kaya sana, wag mo rin akong iwan. Alam kong wala na akong karapatan na tawagin kang anak sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Pero sana, mapatawad mo ko. Patawarin mo ko, anak. Mahihirapan po akong patawarin ka, Dad. Pero huwag ka pong mag-alala at pwede naman nating unti-untiin yan. Pasasaan po ba at dadating din tayo sa puntong yan? Pero gusto ko pong malaman kung bakit gano'n na lang katindi ang galit niyo sa akin. Hindi ako kailanman nagalit sa iyo, anak. Napangunahan lang talaga ako ng pagiging ganid ko sa pera at kapangyarihan. Nasusulsulan pa ako ng asawa ko, kaya siguro nagawa ko mga bagay na yun sa'yo. Patawarin mo sana ako. Pagkatapos silang mag-usap, ay dumiretso na silang dalawa ni Seth sa libingan ng kanyang ina. Medyo matagal-tagal na rin noong huli siyang nakabisita dito. Inilapag niya sa ibabaw ng punto dito ang bulaklak na binili niya. Samantalang si Seth naman ay sinindihan na mga kandilang binili nito. Hi, Ma'am. Kumusta ka na po? Sana kung nasan ka man ngayon, masaya ka na. Tapos na po ang lahat ng problema ko kay Daddy. At ngayon po, naunawaan ko na yung kabilin-bilinan mo sa akin bago ka mamatay. Sobrang sakit po na ginawa sa akin ni Daddy. Pero mas pinili ko pong patawarin siya para sa ikitatahimik ng lahat. Ayoko na po ng gulo. Gusto ko na lang po ng tahimik na buhay. Lalo pa ngayon na malapit na akong ikasal sa lalaking mahal ko. Sabi niya sa lapida ng ina. Ito nga po pala sa Seth, Mami, ang lalaking mahal ko at ang nag-iisang lalaki na pakakasalan ko. Sabi niya pa. Sa lahat ng ginawa sa akin ni Daddy at ang ex ko, may takot na po talaga ako sa mga lalaki na lumalapit sa akin. But Seth is different, Mom. Mahal na mahal po niya ako. Inalagaan po niya ako mabuti at hindi sinasaktan. Hindi po ako magiging ganito kasaya kundi dahil sa kanya. Matapos niyang sabihin yon, ay naramdaman na lang niya ang mahigpit na pagyakap sa kanya ni Seth.
Hi, Mommy. Bati nito sa kanyang ina. Ako po si Seth De Legaspi. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi na po ninyo kailangang pangalalahanin si Nicole dahil ako na pong bahala sa kanya. Ipinapangako ko po sa inyo na habang buhay ko siya mamahalin, aalagaan at iingatan. Umasa rin po kayo na hindi ko po siya sasaktan dahil mahal na mahal ko po siya. Hindi na naman tuloy niya napigilan ng sarili na mapaiyak. Sobrang miss na miss na niya ang kanyang mommy. Gusto niya sanang mayakap itong muli pero napaka-imposible namang mangyari pa yun. Kaya si Seth na lang muna ang niyakap niya. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Tanong sa kanya nito sa gitna ng kanilang yakapan. Naalala mo nang umuwi tayo matapos nating bisitahin sina Lolo? Yung ilang beses kitang tinanong kung ayos ka lang ba pero hindi mo ako sinagot? Yun ba? Tanong nito. Oo, yun nga. Bago pa kasi ang araw na yon, may hinala na talaga ako pero ayoko naman sabihin sa iyo agad at gusto ko muna sanang i-confirm. Kinabukasan nun, pumunta na ako sa doktor. Nagpa-check up ako at nalaman kong 3 weeks na akong buntis. Nakangiting anunsyo niya. Nakita niyang panlalaki ng mga mata ni Seth. Ilan segundo pa ay nagsisisigaw na ito. You're pregnant? Ibig sabihin magiging daddy na ako? Jesus Christ, thank you so much for making me a father. I am so lucky. Thank you. Sunod-sunod pang wika nito. Natatawa na lang siya sa naging reaksyon nito. I love you, babe. Sambit ito matapos ang ilang minutong pagsasaya. I love you too. Alam mo, willing ako magbahid sa nun dahil na totoo ayoko mag-isa. Gusto ko maramdamang may nagmamahal sa akin, na may kakampi ako. Akala ko after a year, kailangan ko nang i-renew yung kontrata natin dahil nasanay na talaga akong lagi ka nandyan. Willing ako magbahid ng panibagong 2 milyon para makasama ka lang, para maramdaman kong may nagmamahal sa akin. Ngumiti si Seth. Ito naman, hindi ko naman yun sinisingil ah. Pabirong sabi nito. Pwede naman, ikakasal na naman tayo, mas malaki makukuha sa'yo. Pabiro niya ring tugon, kaya nagkatawanan sila. But seriously, love, hindi mo kailangang magbayad para may magmahal sa'yo. Mabuti kang tao, kamahal-mahal ka. At hindi kita sisingilin sa pagmamahal na ibinibigay ko dahil kusa yun. Ako mas masaya ngayon dahil sa wakas, magiging asawa na kita. Magiging tatay na ako ng anak mo. Yung dream girl ko nung high school, sa akin na ngayon. Thank you, Nicola, sa pagtupad ng pangarap ko. Kakainis naman to, ang sweet-sweet. Kinikilig niyang wika saka sumiksik sa dibdib ni Seth. Wala ni siyang mahihiling pa. Nasa kanya ng lahat ng mga bagay na noon ay pinangarap niya lang na makuha. Sana ay wala ng katapusan ng kaligayahan na nararamdaman niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!